sistemang walang humpay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Ngunit ngayon'y nabuhayan ang aking pag-asa. Nang tadhana'y mas mahalagang makilala ka. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Sumasayaw-sayaw, umiiyak ako sa gala, dahil sa kaligtasan, bautismo sa iyong pangalan. Ngayong nalaman na ang tunay na ligaya, ang kapayapaan sa'yo makukuha. Lungkot, lungkot, simangot ay kalimutan na. Tuwa't saya, kagalakan, mga pangako niya. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Sumasayaw-sayaw, umiiyak ako sa gala, dahil sa kaligtasan, bautismo sa iyong pangalan. Oh Jesus, Jesus, dahil sa iyo. Jesus, 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 dahil sa iyo. Jesus, ibig kong patunayan, ikaw lang ang kailangan. Pag wala ka sa buhay, lahat walang kabuluhan. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Sumasayaw-sayaw, umiiyak ako sa gala, dahil sa kaligtasan, bautismo sa iyong pangalan. Oh Jesus,
no one like you. In everything you do, you're perfect in every way. Words could never contain the greatness of your name. Kahit anong kalagayan mo, isipin mo, God is Spirit. Lord, nandito ka. Kasi kahit saan dako ka, kasama natin ang ating Diyos. Jericho is coming down. Jericho is coming down. Jericho is coming down. Victory is coming down. Victory is coming down. Jericho is coming down. This is the light that leads you to know ano yung blueprint mo, ano yung mapa mo, ano yung pattern mo to your victory. And you know, this is the light that leads you to your destiny helpers. Kung uunahin po natin siya, subukan lang po natin at makikita po ninyo kung papaano po kumilos ng gusto ang Diyos sa ating pong mga buhay. Strong tower, a very present help in time of need. Very present help in time of need. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat ngayon na nakatune in at makikisang maghandog sa ating Diyos ng buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Bago po ang lahat, kamusta mo yung katabi mo? Sabi mo, kamusta ka? Kamustahin natin sapagkat tayong lahat ay nagiging masaya pag nakikita natin ang mga kapatiran na nandirito sa oras at tinakdang lugar na ibinigay ng Diyos sa atin. Alright, tayo po susulong na sa ating gawain. 1 Chronicles chapter 15 verses 25 and 28. So David and the elders of Israel and the commanders of units of 1,000, everybody say 1,000, went to bring up the ark of the covenant of the Lord from the house of Obed-Edom with rejoicing. Verse 28, so all Israel brought up the ark of the covenant of the Lord with shouts, with the sounding of rams, horns, and trumpets, and of cymbals, and the playing of lyres and harps. Purihin po ang ating Diyos. Sa binasa po natin, ay dito po ay nakasaad na ang Ark of Covenant ay napunta sa bahay ni Obed-Edom. Na kung saan nalaman ni David na nandun at pinagpapala si Obed-Edom, kinakailangan makuha niya yun. Kinakailangan mabawi niya. Kaya dito ay nag-utos siya ng mga tao. Marami sila. Dapat kuhanin yun, Ark of the Covenant of the Lord. Kaya tandaan ninyong lahat, kapag tayo ay dinadala ng Lord sa iba't ibang lugar, ibig sabihin, ang sinusundan mo yung Ark of Covenant. Wala dito yung literal na Ark of Covenant, yung 10 Commandments. Pero ang nandirito ay yung salita ng Diyos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Para saan? Sa pagkain ng ating mga kaluluwa. So makikita din natin kung paano sila talaga nagdadala ng Ark of Covenant.
Meron silang kagalakan, masaya sila, nagsisigawan sila, they were rejoicing. So sa ating lahat, kapag ka ngayon, ang bigat-bigat ng dala mo, marami kang problema, parang malungkot ka, tinatamad kang mag-worship kay Lord, harapin natin si Lord sapagkat ang ating haharapin ay Diyos na lumikha ng buong mundo. Amen? Ikaw, ako, siya sa likod, pare-pareho may problema. Pero pagharapan sa ating Panginoon, pag humarap ka na, diretso na yan, kalimutan mong lahat yan, sapagkat ang haharapin natin ay nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Yuko natin ang ating mga ulo, let us pray. O dakilang Ama, salamat po sapagkat binigay mo sa amin si David na kung saan ay nagmamahal sa inyo. Nung makita niya, Panginoon, ang Art of Covenant ay nasa bahay ni Obed-Edom at sila'y pinagpapala. Ang sabi niya sa sarili, hindi pwede yan. Kailangan makuha kong Art of Covenant. Ganon siya nagmamahal sa Panginoon. At kaming lahat na nandito, ganon din nagmamahal sa inyo. Kahit saan dalhin, Panginoon, ang salita mo sa pamamagitan ng Jesus Christ, to God be the glory. At sa aming beloved Bishop na patuloy na nagpapakain ng salita ng Diyos sa amin, pupunta at pupunta kami. Kahit saan nandoon yan. Sapagkat yan ang kalooban mo. Kaya ngayon, nandito ang mga anak mo, alam namin, Lord, na hindi madali ang palipat-lipat ng lugar. Pero para sa isang anak ng Diyos na iniligtas at alam kung ano ang ginawa mo para lang siya'y maligtas, tiyak at hahanapin ka at magpapasalamat. Kaya hinihiling namin ang basbas mo, basbasa mo po kaming lahat upang sa aming pagtayo sa harapan mo ay madama namin na yung dakilang presensya. Ipatawad mo, Lord, ang lahat ng mga pagkukulang namin sa inyo at ibaba mo, Panginoon, Santong Espiritu sa bawat isa. Pagpalain mo ang gawain na ito, O Diyos, mula umpisa hanggang sa wakas. At i-anoint mo, O Diyos, ang aming beloved Bishop sa pangangaral ng salita ng Diyos. Samahan mo siya lagi-lagi, Lord, upang ang salita mo lalabas sa kanyang mga labi ay buhay na buhay, natitimo sa aming puso't kaisipan. Sa iyo lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Ang lahat ng pinalaya ng Diyos, magpuri ng malaya sa Kanya ngayong umaga. Let's praise the Lord in Freedom Church. Hallelujah, Lord. Would you believe me? Would you listen if I told you that there is a love that makes a way and never holds you back? So won't you break free, won't you break free, get up and dance in His love. So won't you break free, won't you break free, get up and dance in His love. Who would have thought that God would give His one and only Son, taking a stand upon the cross to show His perfect love. So won't you break free, won't you break free, get up and dance in His love. So won't you break free, won't you break free, get up and dance in His love. His love's never ending, there's no escaping the truth, there's no mistaking it's you. God forever will get up and dance and praise You. There's no escaping your life, there's no mistaking your love. Across the world we will get up and dance and praise You. Let's keep on praising the Lord, church. Now is the time to take this freedom that has come our way. We offer our lives to see the glory of Your name. So won't you break free, won't you break free, get up and dance in His love. So won't you break free, won't you break free, get up and dance in His love. His love never ends.
So won't you break free, won't you break free, get up and dance, won't you break free? So won't you break free, won't you break free, get up and dance, won't you break free? So won't you break free, won't you break free, get up and dance. His love, His love never ending. There's no escaping the truth, there's no mistaking it's you. God forever will get up and dance, get up and dance and praise you. There's no escaping your light, there's no mistaking your love. Across the world we will get up and dance, get up and dance and
Jesus, I will never let you go. Taken me from the miry clay, set my feet upon a rock. Now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Taking me from the miry clay, set my feet upon a rock. Now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you. Until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Taking me from the miry clay, set my feet upon a rock. Now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you. Until the very end. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Tama-tama yung topic natin po. It's about souls. So soul winning po tayo ngayon. Yan po isa sa pinaka-the best na ginagawa dapat ng Church of God during the last days. At alam mo, ito ang gusto ng Lord sa atin lahat this 2026. Kaya dito tayo magko-concentrate sa ngayon po. This whole year, dito tayo magko-concentrate po. Nandito ang key, nandito ang pinaka-key natin para i-bless tayo ng Lord. I'm not only talking about financial blessing, but in all aspects of our lives, mai-bless tayo ng Lord from finances, physical, and most probably sa spiritual life po natin ay makuhan po tayo, ma-bless po tayo ng ating Panginoon. Okay, now in the book of John chapter 15, verse 16 says, "You did not choose me, but I chose you and appointed you. Chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you." Okay, yuko natin, ulo natin. Diyos na nasa langit, maraming salamat po Lord uli sa isa pang magkakataon binigay mo sa amin na kami makinig ng salita ng Diyos. Tulutan mo Lord, na anointing mo Lord ay dumaloy mula sa akin patungo sa lahat ng mga anak mo makikinig sa araw na ito. Maging sa lahat na nanonood sa television, O Lord, ay bless mo Panginoon, buksan mo puso at isipan namin para malay makuha namin, maintindihan namin ang lahat
na sasabihin mo po sa araw na ito. Maraming salamat, Lord. Tulungan mo maging attentive ang lahat of Diyos at i-apply po namin ito sa aming buhay itong 2026 para makuha namin ang victory, Panginoon, sa taong ito, Ama. Salamat na maraming, Lord, and this way us. In Jesus' name, Amen and Amen. You may all be seated, please. Title today, Where Are the Laborers? Okay now, brothers and sisters, I believe or strongly believe that all believers are called to be disciples of Christ. Now, what does disciple of Christ mean? In simple explanation, disciple means one who follows Christ. But what does it mean by a disciple following Christ? Now in John 15 verse 5 says, I am the vine, you are the branches, and he who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Now Jesus said, I am the vine, you disciples are the branches. So based on what Christ said, a disciple is like a branch totally connected, totally joined, totally attached as one with the vine who is the Lord Jesus Christ. Nakaduktong ang branch po, yun ang isang disciples. Now, a disciple next is the one who abides in Christ and Christ in him. Pag sinabing abide, ibig sabihin po ay nananatili. Nananatili ka sa Lord, ang Lord nananatili sa iyo. So, yun ang ibig sabihin po. Now, the question is, abide in what way? Sa panong paraan? John 15:7. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Pag naka-abide ka sa Kanya, naka-abide ka sa words, anuman daw ang desire mo ay bibigay ng ating Lord. Meaning, if you abide in Christ, you abide in His Word. Kung nananatili ka sa Lord, nananatili ka sa salita ng Diyos. Hindi ka hihiwalay sa salita ng Lord. And second, John 15:9. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Kanina, abide in my word. Ngayon naman, abide in my love. So if you abide in Christ, you abide in His love. Kung nananatili ka sa Lord, nananatili ka sa pag-ibig ni Kristo po. But the question is, how do you know if you abide in His love? Paano mo malalaman kung nananatili ka sa pag-ibig ng Diyos? John 15:10. If you keep my commandments, conditional, if you keep my commandments, you will abide in my love. At the same time, my word. You will abide in my love just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So that means to abide in His love is to obey the commandments of God or to obey His command ni Jesus Christ. That means a real disciple is the one who abides in His word, who abides in His love, and abides in His commandments. Yung sumusunod sa Kanyang utos at nananatili sa pag-ibig niya at nananatili po sa Kanyang salita. Now, the question is, what is the commandment of God to His disciples? Maging sa ating lahat. Sa John 15, verse 12, this is my commandment, that you love one another. In this chapter 15 of John, the first commandment of God is to love one another. Doon sa ating chapter na binabasa. Now, as I have loved you. So, ang unang utos ng Lord ay magmahalan po tayong lahat. And how I wish na sana lahat tayo ay nagmamahalan po.
Ang pagmamahalan po, hindi ibig sabihin there's no conflict. May conflict po, pero madaling maayos ang conflict. Kasi nagmamahalan po tayo. Hindi ma-avoid ang conflict, pero may conflict. Basta't ang tao po, magkaiba, lahat tayo magkaiba, may conflict po. But then, kahit na may conflict, naaayos na ma-manage natin maigi po sapagat nandun ang naka-abide tayo sa salita niya, naka-abide tayo sa kanya pong mga utos po o sa kanyang pag-ibig. Now, to love one another is a must. Lahat tayo dapat magmahalan sa isa't isa. Yan ang unang utos na sinabi niya. Ang second po ngayon ay sa John 15:5. I am the vine. Ako ang pinakapuno, and you are the branches, kayo ang mga sanga. He who abides in me, and I in him, take note, yung nananatili sa Kanya, at siya'y nananatili sa iyo, ay bear much fruit, or namumunga ng maraming bunga, o maraming fruits, ang ating pong ibinubunga. For without me, you can do nothing. Pag wala ang Lord, hindi ka rin mamumunga. In other words, ang pangalawa po na utos ng Lord ay, a disciple who abides in me bear much fruit. Siya ay namumunga. Dapat mamunga po tayo. It is a must. But the question is, what kind of fruit? Now, i-shortcut na them. First is the fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, self-control, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Yun ang kailangan natin pong bunga sa atin. Ang pangalawa po, a transformed life. Yung buhay na na-transform ka, a life that changed from yourself to Christ-likeness. Mula sa atin, naging katulad tayo ni Kristo. Yun ang pangalawa pong bunga na hinahanap sa atin. Pangatlo is a fruitful life. Yung buhay natin mabunga. Mabunga ang ating ang health natin, malusog tayo. Mabunga bulsa natin, mabunga spiritual natin, mabunga ang ating mental natin, payapa tayo. Maging emotion natin, nandun ang kagalakan, nandun ang kabayapaan. Yun po ang mabungang buhay na hinahanap ng Lord sa atin po. Ang unang bunga. Ang pangalawa po, in John 15:16, listen carefully. You did not choose me, but I chose you. Ako ang pumili sa inyo. And appointed you. Dalawa po yon. Pinili ka at inappoint ka. Ibig sabihin nun, hindi lang tayo basta pinili, kundi inappoint tayo ng Lord. Why? That you should go. That you should go. I chose you, I appointed you that you should go and bear fruit. Yan po ang utos ng Lord sa atin. Pag sinabi pong, I chose you, pwede sabihin natin, you are chosen by God to be saved. You are chosen by God to give eternal life. Pwede naman po yun. Kaya lang po yung sumunod, appointed. Pag in-appoint ka ng Lord, ibig sabihin nun, may gagawin ka. Nakukuha nyo? Kaya hindi tayo pinili lang para maligtas. May gagawin tayo. In-appoint tayo ng Lord dahil may gagawin po tayo. Ano gagawin natin? You should go. Hahayo po talaga tayo po. Walang pinipili yan dyan. Lahat po yan. Hindi mga workers lang yan, mga pastor lang, mga leaders lang. Hindi po. Lahat tayo hahayo po. Marami sa atin pag soul winning, you're not interested. Honestly, soul winning, ang gusto ko masolve yung problem ko, magkaroon ng pera, magkaroon ganito, magkaroon ganyan, matupad yung pangarap ko. Yan ang nasa mind natin. There's no problem about all those things. Walang problema po. Pero hindi mo alam saan ka mag-start. Hindi mo alam saan ka mag-uumpisa. As a matter of fact, this year, saan maganda mag-uumpisa? Una, sinabi ng Lord, you have to change. You have to be transformed. Pinag-usapan natin about ugali, lahat yan. Ang pangalawa, eto na dapat natin gawin sa taong ito, sana maging lifestyle po natin pagdating dito sa salitang go. Why? In-appoint tayo para mag-go. Alam mo kasi may iba nanonood sa television, ka naniniwala dito. Pero yung pinasasabi ng Lord, in-appoint ka para humayo ka.
Lahat tayo, basta Kristiyano ka, in-appoint ka para humayo ka. Hindi lang hahayo. Bakit ka hayo? To bear fruit. Para mamunga ka. Kanya ka pinahayo ng Lord para mamunga ka. Ibig sabihin ng Lord, ayaw niya. Mga branches tayo, mga branches as disciples of Christ, tayo branches ng ating Lord. Ayaw niya branches na walang bunga. Ang gusto niya, yung sanga. Gusto niya yung sanga, may bunga. Kasi pag yung sanga, walang bunga, puro dahon lang, walang pakinabang. Kaya ang gusto Lord, may bunga po tayo. As branches tayo po, who must bear fruit. And that your fruit should remain, that whatever you ask, Father, in my name, He may give to you. Saka ko na talakayin, dito muna tayo. You must bear fruit. But the question is, what is that fruit that we must bear? Ano yung fruit na yun na dapat mamunga tayo? First, we have discussed in verse 5 about the fruit of the Holy Spirit, the change or a transformed life, and then a fruitful life. Yun ang binanggit natin. But then, naniniwala ko, I believe that in this verse, there's another meaning of fruit. Bukod do sa fruit, na fruit ang Holy Spirit, pati yung pagbabago natin, may bunga pang hinahanap ang Lord dito sa John 15:16. Anong bunga yan? 1 Corinthians 16:15. I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruits, take note, first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the, imagine that, addicted themselves to the ministry of the saints. Addict sila mag-ministry sa mga saints. Hindi lang po sa mga saints, kasi may binanggit ditong first fruits. Ano ibig sabihin nun? Stephanas is referred to as the first fruits of Achaia, indicating that he was among the first converts in that region. Ito pong si Stephanas ang unang na-convert na tinawag na first fruit. Tinawag siyang bunga dito po. In other words, pag sinabing fruit, hindi lang po yung bunga ng Espiritu Santo, kundi souls ang pinag-uusapan po. Naunawaan po natin. Romans 1:13. Now I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now, that I might have some fruit among you also, just as among the other Gentiles. Now, Paul expressed in this verse his desire to visit Rome to obtain fruit among them, referring to new converts. Siya po ay nagde-desire, nag-expect na siya po ay makakita uli ng panibagong mananampalataya, mga bunga sa pananampalataya. Ini-expect po ni Paul doon sa mga taga-Romano po, sa Roman Church po. Kanya pag sinabing fruit, hindi lang po fruit of the Spirit, but soul ang binabanggit po. Colossians 1:5-6. Dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo o Gospel of Christ. Ang pinag-uusapan po ay Gospel of Salvation. Verse 6. Na ito'y dumating sa inyo. Gayon din naman, kung paano sa buong sanlibutan na namumunga. Ano ang namumunga? Yung gospel. Namumunga ng souls at lumalaganap yung gospel po, kanya namumunga. At gaya rin naman sa inyo, mula ng araw na inyong gaya rin sa inyo. Kayo'y naging bunga rin ng gospel. Marinig at malaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Sa madaling sabi, the gospel is described as constantly bearing fruit and increasing among believers. Yung gospel po ay namumunga, nagkakaroon ng bunga ang gospel sa kanila. And that's the way it should be, my friend. Dapat ang gospel ng Lord namumunga sa atin po. Once na mag-share tayo ng gospel, dapat may bunga ang gospel po sa atin. 2 Thessalonians 2:13, 4 na verses yan. But we are bound to give thanks to God always for you. Brethren, sino? Brethren,
beloved by the Lord, because God from the beginning chose your salvation. Na-save kayo through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Believers are chosen as first fruit. Tayo po, to be saved through the Spirit and believe in the truth. In other words, pag sinabing fruit po ay soul, ang ibig sabihin dito sa John 15:16. Aside to sinabi natin Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, transform life, yun ibig sabihin ng fruit, saka fruitful life, but also the lost soul to be brought to Christ or to be won for Christ. Yun po yung fruit na binabanggit sa John 15:16. As a matter of fact, this is the great commission of every believer. Yan po yung commission natin. Pag sinabing commission, hindi commission ng pera, kundi commission is a task. Ibig sabihin po, task or committing or entrusting, pinagkatiwala, or mission po natin, or command ng Lord sa atin po. Yung mamunga po ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin at iniutos ng Lord sa atin na lahat tayo ay dapat mamunga. Now, speaking of commandments in John 15:10, if you keep my commandment, pag sinunod mo utos ko, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Katulad ko rin, sumunod ako sa utos ng Ama, ay ako ay nasa Kanyang pag-ibig. Meaning, to bear fruit means to show God and people that you abide in His love, that you abide in His word, that you abide in His commandments, which is to bear fruit. Ang commandment ng Lord ay tayo'y mamunga, and that's what soul winning means. Yun po ibig sabihin ng soul winning. Naka-abide ka sa love niya, naka-abide ka sa word niya, at sinunod mo ang utos niya. Naunawaan po natin. Dinadahan-dahan ko lang maintindihan nyo. Mark 16:15-16. Go! Ayan na. Sino ang inuutosang mag-go? Tayong lahat o apostoles lang? Tayong lahat. Go saan? Kahit saan, lupalop ng mundo. Ibig sabihin naman itong go, hindi ibig sabihin talagang dito pupunta ka Amerika para mag-solo yung punta ng Canada para mag-solo. Hindi. San ka man ipadpad, san ka man dalhin, san ka man mapunta, yun nag-go ka na nun. And preach, teach, or share the gospel to every creature. Share mo ang gospel sa kanila. Kung di ka naman rin mag-share, dalhin mo ang soul sa church para ma-sharean siya ng gospel. Now, and he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. In other words, so ito'y naniwala na. Now, this is the first chapter of our mission. Yan muna ang mission natin. To share the gospel, or to preach the gospel to every creature, or to bring souls to Christ. Why? Because of what the Lord Jesus Christ said in Matthew 9:35-37. Kanya tayo hahayo dahil sa sinabi ng Lord na ito, unang reason. Then Jesus went about all the cities, villages, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion for them. Why? Because they were weary and scattered like sheep, having no shepherd. Nung makita niya yung mga tao ay nahabag siya. Kasi nakita niya parang pagal sila at para silang tupang walang pastol. Yun ang kanyang nakita. Ano sabi niya sumunod? Then, he said to his disciples, the harvest truly is plentiful. Napakarami ng aanihin. But the laborers are few. Now, for your information, last days are harvest time. Marami nang ma-harvest aanihin mga souls. And a lot of people are ready to harvest. Lahat siyang karamihan po ay ready to harvest na. In fact, in John 4:35, Jesus said, do you not say,
there are still 4 months and then comes the harvest. 4 months pa bago mag-harvest. Ano sinabi niya? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the field, for they are already white for harvest. Teka muna. Sinabi niya nito, there are still 4 months and then comes the harvest. Hindi ba 4 na buwan pa bago mag-harvest? Pero, lift up your eyes and look at the field. Tignan mo yung field. Ready na silang, para sila anihin. Ang sabi niya rito, 4 months pa bago mag-ani. Pero sinabi niya rito, ready for harvest na. At sinabi niya, look at the fields. Anong fields? Yung sinasabi ng Lord. Look at the fields. Now, this verse illustrates first His urgency about reaching the lost. Nagmamadali na ang Lord para maabot yung mga nawawala sa pananampalataya, which the harvest symbolize. Yung po ang symbol ng pag-harvest na sinasabi niya, which is the Lord Jesus Christ referred to the Samaritan men, doon sa mga Samaritano po, to whom the women and witness coming toward the Lord Jesus Christ, they were dressed in turban and white, naka-white robe sila, kanya sila, lumalapit sila at nakita ng Lord, dumarating sila kasi sinabihan sila ng babae, dumarating sila, nakaputi yung mga babae, nakaputi. Yun ang sinasabi niyang white na ready to harvest po. Hindi yung literal na field. Kasi 4 months pa bago rin sa literal na field. Pero sa spiritual field, doon sa mga tao, ready na, ayan na, yung mga nakaputi. Ang sabi ng Lord, dumarating na, sino? Yung mga Samaritans. Dahil sinera ng babae po, sa John 4:28-30. And then the woman then left her water pot, the woman at the well, went her way into the city and said to the men, come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Next. Then they went out of the city and came to him. Pumunta na ngayon yung mga Samaritano. And verse 39, and many of the Samaritans of that city believed in him, naniwala. Why? Ready to harvest. Pag ready to harvest, maniniwala agad. Because of the word of the woman who testified, he told me all that I ever did. In other words, the Lord Jesus Christ was referring the white harvest to the Samaritans. Doon niya nire-refer po na ready to harvest na at na-harvest nga niya. But the same is true today. Gayon din po sa ngayon. The people in the last days who are confused, people nowadays are in fear, living in worries, and suffering from different kinds of difficulties in life. Ganyan ang mga tao ngayon, para yung mga Samaritans po na talagang pagala sila, nangangailangan sila, pero hindi nila alam kung ano gagawin nila. Who in Jesus' time were ripe sila, katulad noon na sa panahon ni Jesus Christ po ay sila'y handang anihin na po and ready to harvest na. Ganyan ang mga tao sa ngayon po na hindi nyo lang alam. Kahit nakikita nyo, tumatawa yan, pero wala pa sa Lord yan. Ready to harvest na yan. Lalo na iba, hindi nyo alam, naghahanap talaga sila. Naghahanap sila ng yayakak sa kanila o yayakag sa kanila, magyayaya sa kanila, naghahanap sila, mag-share sa kanila, naghahanap sila. That's why in Acts 8:3-4, madalas kong basahin to. As for Saul, he made havoc of the church, entering every house, dragging up men and women, committing them to prison. Ang tindi ng ginagawa. Gayunpaman, verse 4. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Ibig sabihin dito, despite of severe persecution, pinapatay na sila, but they insist to preach or to share the gospel. Sige pa rin sila, share pa rin sila. Why? Yan ang tanong. Because they knew that during that time, yung mga citizens po nila ay ino-oppress po sila ng mga Roman government po. Different kinds of oppression ang ginagawa sa kanila. Inaapi sila, minamaliit sila. Just like Satan and the demon spirits that are doing to every human being in this world. Sa ngayon po, marami ino-oppress. Even believers are being oppressed by the devil po. It shouldn't be so. Hindi dapat tayo ma-oppress ng devil po. Dapat ang devil ay oppress natin na nasa atin ang Lord. Greater is He that is in me than he that is in the world. Hindi
Hindi tayo dapat ma-oppress yan. Hindi ka dapat ma-depress. Hindi ka dapat may anxiety. Why? Nasa atin ang nasa atin, makapangyarihan, nasa atin ang power ng Diyos na buhay. That's why, during the time of Paul, they were ready to be harvested. Talaga ready silang i-harvest talaga. That's why in book of Acts, despite of the fact na nandun ang brutal execution, pinapatay sila, they shared the gospel of Christ because they knew their mission, they knew their commitment, their task, and Christ's command. Alam nila yon. And most of all, they knew that it's harvest time. Yun po ang oras para mag-harvest po. Dahil sa sobrang problema nila. Kung ganun ang problem during the time of the early church, what more ngayon after 2,000 years? Mas matindi problem ngayon, kaya mas hinug na ngayon ang mga tao. Mas ready to harvest ngayon ang mga tao. Andiyan pa ba kayo? The fields, yan pong mga taong yan, naka-white lahat yan. Para yung mga Samaritana yan, naka-white lahat, gusto lumapit sa Lord. Ganyan na, itsura na, hindi natin alam. Napakarami. Minsan kaibigan mo na. Hindi mo alam, yung kaibigan mo nakatawa lang, pero gustong-gusto na, ma-share mo ng gospel siya. Yung soul niya naglolong ng makarinig ng Word of God. Sa isang soul na uhaw. Sa isang soul na gutom sa spiritual. Bawat salita na sasabihin mo sa kanya, kumakain ang soul niya, lumalakas ang soul niya habang nagsasalita ka. They are in need. Lahat sila nangangailangan. But the problem is in Matthew 9:37, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Kokonti lang ang laborers. That's why the question is, where are the laborers? Where are the harvesters? Nasaan na yung laborers? Nasaan na yung mag-harvest? Nasaan na? Matthew 9:38. Therefore pray to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Manalangin kayo ba, magpadala siya ng mga laborers para doon sa harvestan. Now, ang question is this. Why does the church need to pray for Christ to send out the laborers or the harvesters? Ba't kailangan manalangin pa tayo para lumabas ng mga harvesters na ito? Why? Unang tanong, sino yung harvesters? Tayo yun. Ba't kailangan pag-pray pa tayo para lumabas tayo, para maghayo tayo, para mag-harvest tayo? Why do we need to pray? Tayo rin nagpe-pray, hindi mo alam. Lord, magpadala ka na mag-harvest. Ikaw na nga yun. Ikaw yun. Lord, sana magpadala ka rin yung pinsang ko, nandun kailangan ng kaligtasan. Ikaw yun. Lord, naaawa ako doon sa aking pinsan, nandun yung kamag-anak ko, hindi pa nasisiran, Lord. Para mo na magpadala ka doon. Ikaw yun. The question is this. Sino yung nagsalita ng ganun, magpadala ka ng ganun? Magpadala ka doon sa mga kapatid ko dahil sila hindi maliligtas. Yung nasa impyerno nagsabi nun. Why? Wala na siyang time at wala na siyang pagkakataon para puntahan yung kapatid niya. Why? Nasa hell na siya. Tayo wala pa sa hell. Nasa earth tayo, nasa Lord tayo, kanya tayo yun. Tayo si Lazarus. Well, I know, and I believe, marami sa ating ganyan. Gusto mo ma-save yung pinsan mo, ma-save yung kamag-anak mo, ma-save kaibigan mo, hindi ko mag-share role, paano magpadala ka rin ng teacher, magpadala ka ng pastor, magpadala ka ng workers. Ano magpadala ng workers? Ikaw yun. Sabi sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Andiyan pa ba kayo? Bakit ayaw humayo na iba? Ayaw pumunta na iba? The laborers or harvesters mentality. Ano nasa utak? My problem. Yung problema ko, yung sakit ko, yung financial difficulties, problema ko sa pera, problema ko sa emotion, problema ko sa pamilya, problema ko sa trabaho na buhay, problema ko sa office, problema ko sa... Yun ang nasa mind ng mga laborers, ng mga harvesters.
Kaya, ano mangyayari dyan mga kapatid? In other words, the harvester or laborers, instead of going out to harvest the fruit, they are inside the church seeking for the answer of God to their problem. Yun ang nangyayari po. Nandito tayo, pray tayo, o sa bahay ka, so sa loob ng kwarto, di ka lumalabas, pray ka doon, dahil problema ko, Lord, problema ko, Lord, problema ko, Lord, problema ko, Lord, problema ko, Lord. Listen carefully. Ganun ka ng ganun while the field is white and ready to harvest. Nagpe-pray ka, nakikita ng Lord, you're praying for your sickness, you're praying for... Walang masama mag-pray sa sickness, walang masama mag-pray sa kailangan mo, there's nothing wrong about it. Ang Lord mismo nagsabi noon. But then, most of the time, not there are times, but most of the times, dapat ang pinagpe-pray mo, yung mga taong pupuntahan mo para dalhin mo sa pananampalataya. Imagine, hingi ka na hingi, nakatingin na Lord, say, Lord, yung sakit ko, Lord, please, Lord, heal me, Lord, heal me, Lord. Lord, I want miracle, Lord, miracle. Lord, I want money, Lord. Lord, my financial difficulties, Lord. Isolve mo, Lord, isolve mo, Lord. Nakatingin sa'yo, Lord. Why? Kasi habang nagpe-pray ka, yung mga nasa field, ready to harvest na, nandoon din nakatunganga ka lahat. Habang nagpe-pray ka ng ganyan, the result, ano result to your prayer? The silence of God. Tahimik ka, Lord, doon sa hinihingi mo. Why? Bakit? God is also waiting for you, Mr., Miss, and Mrs. Laborer to go out and share the gospel to bring souls to Christ. Yung din iniintay ng Lord sa'yo. Nag-iintay ka sa Lord, nag-iintay din ng Diyos. Ngayon, ba't nag-iintay ang Lord? Tinitignan niya parehong kondisyon. The condition of those ready to harvest, ano itsura nila? In the book of Psalms 142 verse 4, this is what David said. Although ito si David, yung kanyang sarili po ito, pero pwede na i-repair po sa pinag-uusapan natin. Look on my right and see, for there is no one who is concerned. Walang concern sa akin. Eto ako, souls, naghahanap ako na mag-share sa akin, naghahanap ako magyayaya sa akin para daling ako sa church, makarinig ako ng word of God, but no one is concerned about me. Concerned lang sila sa akin pagkausap ko sila about business. Pagkausap ko about boyfriend, girlfriend, concerned sila. Pero pagdating sa soul ko, no one is concerned. Hindi lang yun. Refuge has fled from me. No one cares for my soul. Ang daming soul sa labas na ready to harvest. Sumisigaw niya, no one cares for my soul. Lord, no one cares for my soul. Wala nagkikare sa soul nila. Why? The laborers are busy praying for their own needs. Yan ang problem. That's the problem. That's a big problem. Kaya nangyari, para kayo nag-adjust, stalemate. Stalemate ang mangyayari. And God cannot move. Ikaw naman, you're just waiting. God is also waiting. Stalemate ang mangyayari po. Walang kilos. Walang kilos sa'yo, walang kilos ang Diyos. Why? If you will compare your negative situation to their pathetic and horrible situation, kung ikukumpara mo yung sitwasyon mo, tsaka sitwasyon nila, who can catch the attention of God? Sino sa inyong dalawa makakakuha ng attention ng Lord? Ikaw na may problema sa pera, may problema sa sakit, may problema sa emotion, may problema sa mental, guguluhan ka, confused ka. O itong mga taong ito na no one cares for them. No one is concerned about their souls. And not only that, most of all, they are destined to hell. Yung nakikita, Lord, ikaw nagpe-pray, yan ang sitwasyon mo. Ito isa, hindi man nagpe-pray ito, pero naghahanga dito. Nakikita niya kung gaano kakawawa. Nakita mo nung makita ng Lord, yung maraming multitude na sinabi niyo, He was moved with compassion. Nandun agad yung habag niya, nandun yung concern niya. Why? They are like sheep without shepherd. Para sila mga tupan ligaw na walang shepherd, walang nag-lead sa kanila, walang nag-aasikaso ng soul, walang nag-aalaga ng soul, walang concern sa kanilang souls.
Yun ang kalagayan nila. Tapos nagpe-pray ka ngayon ng kailangan mo. Ano nangyayari? God is dead. Walang sumasagot. Para hindi nag-resurrect ang Lord doon sa kanya, magmula sa kamatayan, hindi siya nag-resurrect. Why? Nobody is answering. Because God is quiet. God is silent. Why? Wrong choice of prayer. Mali ang prayer mo. Ang ipag-pray mo, yung mas kahabag-habag ay pag-pray mo. Yung mga pathetic people na nando sa horrible situation, yun ang pag-pray po natin. At yun ang puntahan po natin. Hindi lang pag-pray, pupuntahan po natin sila. Para maabot natin, ma-reach out po natin sila lahat. Kasi, kung ibabalance ng Lord ang situation natin dalawa, condition mo at condition nila, sa'yo, while on your part, laborers or harvester, your situation remains the same as far as eternal life is concerned. Because though you live or you die, or you suffer from financial problem, you suffer from sicknesses, you suffer from emotional problem, you are still saved. You are saved no matter what, you are saved. Which is the most important thing as far as human being is concerned. Yun ang importante, save tayo. May sakit ka na matagal, walang problema, basta sa Lord ka. Wala kang pera, walang problema, basta taas sa Lord ka. Nahirapan ka, walang problema, basta taas sa Lord ka. Yun po ang tinitignan ng Lord. Those people who are destined, and destination is hell. Yun ang tinitignan niya. Nakita niyo sa dasyo, pag sinabing disciple, in Luke 9:59-62, ano sabi nga noon? Then he said to another, follow me. Pinasunod niya. But he said, Lord, lilibing ko muna yung tatay ko. Yun ang sabi niya. Ano sabi ng Lord? Papayagan ng patay, magpalibing sa kapwa patay niya. But you go and preach the kingdom of God. Unahin mo yung kingdom of God. Unahin mo yung preaching. Unahin mo yung mga souls. Yan ang unahin mo. Yung tatay mo, patay na yan. Sige, yan mo yung tatay magpalibing sa kanya. Hindi ibig sabihin yung palibing niya yung sarili niya. Ibig sabihin, unahin mo to. Ibig sabihin, anuman ang katapat niyan, unahin mo ito. Unahin mo is what? Preaching the kingdom of God, sharing the kingdom of God, bringing people to the kingdom of God. Yan ang unahin po natin. Imagine, patay na tatay na ito. Kung sa atin yung ba, hindi, uunahin ko na ito. Minsan lang mamatay yung tatay ko, hindi na mamamatay ulit ito. Unahin ko ito. Hindi ganun sa kanya. Kingdom of God pa rin ang una sa ating Panginoon po. Alam niyo, yan ang problem eh. Kasi hindi ba sinuturo dito, unahin mo pamilya mo, unahin mo tatay mo, unahin mo nanay mo, unahin mo anak mo, unahin. Hindi po ganun yan. Sa Diyos natin, Ama ng katapat niyan, unahin mo ang Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito pa isa. Ito, nagpresenta to. Ano sabi niya? Lord, I will follow you. Gusto ko maging disciple eh. But let me first go and bid them farewell who are at my house. Pero magpapaalam muna ako sa mga loved ones ko ha. Ano sabi niya? Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Ano ibig sabihin nun? Once you follow Christ, at nando si Christ, lakad ka na, dire-diretso. Lakad ka na. May problema ron, wala akong pakialam. May nangyari doon, wala akong pakialam. May hindi maganda, wala akong pakialam. No matter what, diretso lang ang mind mo. Sunod ka lang sa Lord. Sunod ka lang sa Lord. Just follow Him. Just follow Him. Just follow Him. No matter what, follow Him. Kanya tanong, sino unahin ng Lord? Yung laborer? O sila na kawawa? Ang pangalawang tanong, sino unahin ng Lord? Yung harvester. Yung mga mananampalataya nag-harvest. Yung mananampalataya humahayo, nag-harvest. O ikaw na hindi nag-harvest. Surely, yung harvester o laborer ang uunahin ng Lord. Why? Yung kanyang ginagawa niya, napapanahon. At panahon ng problema ay panahon ng pag-harvest ng soul. Yan po ang panahon ngayon. It's harvest time sa ngayon po. Kaya ako natutuwa sa church natin. Yung ating district by district evangelism po. Ngayon sa Pasay tayo, God is very good before God. Gustong-gusto ng Lord yan. Dahil yan ang gusto ng Lord mangyari sa church.
And once you prioritize souls, inuna mo souls, I promise you, my friend, hindi ka magugutom. Hindi ka maghihikaos. Fully supplied ka ng Lord. May masabihin ko, why? Yan ang problem kasi sa supply tayo nakatingin. Huwag ka tumingin sa supply. Supply yan eh. Automatic yan, supply. Susupply ng Lord. Nakukuha natin. Kaya lang ang problem, doon sa mga harvester. Yung iba naman nag-harvest. Nagsasoul win. But the problem, others are bearing fruit. Meron mang fruit. Or bringing souls to Christ. And yet their lives always seem to be hard. Hard in hardship. Hirap pa rin ang buhay. Hindi makaahon. Nagdadala man ng souls, pero bakit ganun pa rin ang buhay? Why? Let's go back to John 15:16. You did not choose me, but I chose you and appointed you. Why? That you should go and bear fruit. In-appoint kita para mamunga ng bunga o souls. And that your fruit should remain. Hindi dinala mo lang. Kailangan manatili yan. Kasi tayo, tuwan-tuwa. Especially pag anniversary natin. Kung dalawang daming souls, ang jeep. Yung dalawang souls, ang jeep talaga. Kulang pati jeep, pasok mo rito eh. Naka-jeep siya, pasok. Tuwan, yehey! Ang dami na-baptize. Dala ko ilan? 10 dala ko. Na-baptize lahat. Yes, na-baptize. Sumunod na linggo. Where are the 10? Wala na. Tayo uli. Ano nandito? Why? They did not remain. Hindi na natili. Your fruit should remain. Dapat mananatili. Ibig sabihin, hindi po paramihan ang dala ng souls, kundi paramihan ng mananatili sa dinadala nating souls. Kahit isa lang yan, very good kasi nanatili siya. He remains or she remains. Yung pong importante, mag-remain siya. Kaya result sa atin, minsan ayaw mo na magdala ng souls. Why? Discourage ka eh. Kasi dadala ka tapos wala na naman sa linggo. Dadala ka, wala naman sa linggo. Why? What should you do so that your soul will remain? Ano ba dapat gawin para manatili sila? Gusto niyo malaman? Alam niyo, masterin nyo na ito. Masterin na natin lahat, pati kayo nanonood sa television, masterin mo na yan, my friend. Sapagkat nandyan ang susi ng lahat ng success po natin. Nandyan dyan ang susi po. Kaya masterin po natin. Ano dapat natin gawin? First step, Mark 16, 15, 16. Go into all the world, preach, share, teach, and bring souls to the church, and preach the gospel to everywhere, and bring souls to the church. Next. And he who believes and is baptized will be saved. Na-save na ngayon. Tumanggap na ngayon. Ito, perfect natin ito. 100% kaya natin yan. And we've been doing this for many years. Ginagawa natin ito, perfect. Talaga yung mga souls, lumalapit, hundreds and hundreds of souls, lumalapit sa harapan. Why? Because you bring souls. Nagdadala tayo ng souls. We keep on bringing souls. Dinadala natin ng souls. Perfect natin. We spend millions of pesos para soul winning events lang. Kaya lang, nadadala natin. But where, yung sunod na linggo, where are the harvest? Nasaan na yung dinala natin? Wala na. Only few remain. Why? Yan ang tanong. Incomplete system of harvesting. Hindi kompleto eh. Bakit ko sinabi? Alam nyo, medyo teaching ito. Medyo mahaba tayo. The right formula of harvesting. Paano tayo mag-harvest? Tingnan nyo isa-isa. First, he said to them, go into all the world, preach, teach, share the gospel to every creature. Yun ang gagawin muna natin. And he who believes and is baptized shall be saved. But he who does not believe will be condemned. So una, hahayo ka. Pagkatapos, kukunin mo yung soul. So, share mo yung soul. Pag na-share mo na yung souls, huwag kang period. It's not yet period. Nadala mo lang siya rito, na-baptize, not period, kama pa rin yun. May continuation yun. Ano continuation? Wala na sa Mark, nasa Matthew na. Matthew 28:19. Go therefore, go why? Make disciples of all nations. Ayan. Make
disciples, make disciples, make disciples. Ibig sabihin nun, after you go, you have to make disciples. Doon sa tumanggap, doon sa nabaptize, you have to make him a disciple of Christ. Yun ang susunod. Make disciples. At tinan nyo, ulitin natin. Mark 16:15. Ang sabi nga doon? He said, go into all the world and preach the gospel to every creature. Ayun na, preach ka na. 16. He who believe, ayan na, naniwala, nabaptize na, naniwala siya. Okay, patas maniwala, patas mabaptize. Kahit hindi mabaptize, basta lumapit dito, tumanggap sa Lord, naniwala siya, okay lang. So, naka-first step ka. Ginawa mo, humayo ka. Second, nadala mo rito, tapos tumanggap na siya. Nung tumanggap na siya ngayon, ay sabihin natin, hindi pa nabaptize, pero tumanggap na, nagsisi na ng kasalanan, nag-repent na siya, that's good. Next, ano ang susunod ngayon? Next, ang pangatlong task mo ngayon, ang pangatlong trabaho mo ngayon, eto na, Matthew 28:19, ayun na, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So in other words, ahayo ka, sharean mo. Pagkatapos mag-share ay dadalhin mo dito. Pagdala mo dito ngayon ay iano sila, tatanggap sa Lord. Ibabaptize, kung magpapabaptize, tatanggap sa Lord. Pagkatapos nun, di-discipling mo na siya ngayon. Naunawaan nyo? Kanya yung sinabi sa Matthew 28:19, go into the world. Yung go doon, go to where? Puntahan mo na yung dinala mo. Yung bunga mo sa Mark 16, na ikaw nag-share ng gospel, yun ang pupuntahan mo, yung tumanggap, pupuntahan mo na ngayon yun. You have to go to Him. Why? To make a disciples out of Him. Magiging disciples na siya ng ating Panginoon. Gagawin mo siyang disciple po. Pagkatapos mag-preach lahat yan. In other words, after they believe, they were baptized in water. Tapos na siya baptized in water. Next is Matthew 28:19 na po. Go therefore and make disciples of all nations. Naunuan po natin. Yan ang kulang po sa atin. Hanggang tanggap lang po tayo. Ang resulta yung dinadala natin, kumbaga sa bunga, nabubulok po sila, na-abort sila kumbaga sa bata. Ngayon ang tanong, how to make disciples? Simple lang po. Sinabi rin verse 20. Pagkatapos sasabihin, go into the whole world, make them my disciples, baptize them in the name of Father, Son, Holy Spirit. Ito na kasunod. Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, turuan mo sila. Pagkatapos mong turuan sila, yan, para sumunod sila. At teaching ko sa inyo, ako naman ay sasama sa inyo hanggang sa bulo ng daigdig, hanggang saan man, hanggang saan kasama ninyo ako. Kanya niya sinabi yun. Kanya niya sinabing kasama mo ako pirme dahil ikaw ay gumagawa ka ng isang disciples. You're creating a disciples or nagme-make ka ng disciples. Kanya sasamahan ka ng Lord. In other words, kung minsan kaya hindi ka masamahan ng Lord, hindi ka naman gumagawa ng disciples eh. Yan ang problem. So ano ituturo sa kanila? Ayan na. Teach them our 1FC. One following Christ. Based, alam niyo ba kung saan kinuha yung 1FC? That is based on how Christ discipled the 12 disciples. Kung paano dinisciple ng Lord yung 12, diyan kinuha yung subject niyan. Meaning, all of us are disciples of Christ. Lahat tayo disciple of Christ. But, to be a disciple is not enough. Hindi sapat maging disciple ka lang. Right after you become a disciple of Christ, you must be a discipler of Christ. Disciple ka na, susunod, discipler ka na. Una, gagawin kang disciples. May nag-discipling sa'yo. Okay, disciple. Pagkatapos mong ma-discipling ngayon, ikaw naman ngayon ang magdi-disciple ngayon. Ikaw naman ngayon ang discipler na ngayon. Magagawa ka ng discipler ngayon sa magitan ng pagtuturo ng 1FC po natin. Kanya nga po, lahat kayo dapat kumuha kayo ng 1FC. Dahil yung pong 1FC, yan po yung ituturo ninyo doon sa edad discipling ninyo. Hindi naman po turo yan, share lang po. Hindi kailangan ng teacher po dyan. Kwentuhan lang po yan. Nag-share lang kayo talagang, at maganda po, very effective. You know why? Personalized po. Kausap nyo yung tao personally, kausap nyo isa lang personal. Example si Lord Jesus Christ, di ba? Ang target ng Lord, the whole world. Ilan ang tinawag niya? 12 lang. 12 lang para personalized. Nakita nyo na disciple yung 12? Pagdating sa Book of Acts, ang tatapang hanggang mamatay, talagang disciple talaga. Why? Personalized ang discipling eh. Yung 1FC natin, personalized po yan.
Kaya maganda po na lahat tayo po, nagiging discipler po tayo. Kasi iba, kukuha lang ng 1FC, tapos yung tigil na. Ay, nakuha na yung 1FC. Matagal mo nang kinuha yan, alam mo na yan eh. Kanya ka tinuturuan yan, para ituro mo yan. Kasi ang topic natin yung what is prayer, alam mo na yun eh. Ang topic natin what is giving, alam mo na yun. Kaya lang tinuturo sa'yo para malaman mo kung paano mo ituturo sa iba. Kung paano mo i-share sa iba. Sineshare sa'yo para ma-share mo sa iba. Naunawaan mo ba natin? Doon sa pamamagitan nun, magugulat kayo. Lahat ng dadalhin nyo. Lahat, nilalahat ko. Mananatili yan. Basta't nag-1FC yan, mananatili yan. 1FC year. Dapat lahat tayo. And you must be in 1FC years. Lahat tayo. Dapat 1FC years. Nagsishare. Yun ang discipling. You are making a disciple for Christ. Kaya gumagawa ka ng disciple, nag-make ka ng disciple, nag-create ka ng disciple talaga para lumaganap ang disciple ng Lord. Ang result, John 15:16, ano sabi ganon? You did not choose me, but I chose you to appointed you to go and bear fruit, and that your fruit should remain. Pag nanatili na, whatever you ask the Father in my name, I may give you. Lahat ng kailangan mo daw. Ano raw hingin mo, bibigay niya. Now, tanong, ano hihingin mo? Of course, lahat ng kailangan mo sa soul winning. The Holy Spirit bibigay sa'yo. Kasama sa tools ng harvest yan. Anointing, He will give you anointing. Wisdom in answering questions, pag based on the lesson, bibigay sa'yo. Courage in Word of God, bibigay sa'yo ng ating Panginoon. And of course, most of all, pera, bibigyan ka ng Lord. Paano ka magdi-disciple without money? How can you do it without money? Kaya pati pera, kasama bibigay sa'yo ng Lord eh. Your livelihood is a test. Kasi yung livelihood mo, it is a testimony. Yung healing mo, testimony yan. Miracle testimony yan. Just be a discipler. Kanya kailangan discipler ka. Pag discipler ka, nasa iyo miracle, nasa iyo healing, nasa iyo ang blessing ng Lord. Why? Kasi totoo mo doon sa dinidisciple mo eh. Hindi pa pwede nagdi-disciple ka tapos wala kang pera. Ang tanong bakit, ganyan pala disciple, mawawala na, ako rin mawawala ng pera. Hindi ganun yun. Para kang makita sa'yo, bine-bless ka ng Lord. Hindi ko sinasabi mayaman ka. Pero hindi ka hikahos. Yung need mo na sa'yo. Why? Discipler ka eh. Hindi ka lang discipler ka, laborer ka, harvester ka. Nakukuha po natin. Do not be content to be a disciple only, but be a discipler. Maging discipler po tayong lahat. You know why? In 2 Corinthians 11, 13, 15. For such as false prophet, false apostles, napakarami. Deceitful workers, ang dami. Transforming themselves to apostles of Christ. Next. And no wonder what Satan himself transformed himself into the angel of light. Ito mabigat. It is no great thing if his ministers, may mga ministro ng demonyo po, also transform themselves into ministers of righteousness. Those end will be according to their works. In other words, may mga disciples din po si Satanas. Satan's disciples, marami. And they must be converted as Christ disciples. Kaya kinukonvert natin sila bilang Christ disciples. Aminin natin, marami sa atin dito, disciple tayo ni Satanas nung araw eh. Kung ano yung kasalanan, yun ang gusto natin eh. Pero ang ginawa ng Lord, kinonvert tayo ngayon ng disciple ng Christ. Kaya ang gusto natin ngayon, puro mabuti ang gusto natin. Si Christ ang gusto natin. Mabuti ang gusto natin. Ikalat natin yan. Gawin din natin yan. Kung ano yung ginawa sa atin, gawin natin sa iba. Nakukuha ba natin? Meron ka sabihin, huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Ito hindi. Kung ano yung ginawa sa'yo, gawin mo rin sa iba. Kung dinisciple ka, discipling mo rin yung iba. And honestly mga kapatid, nakikipag-unahan po tayo. Huwag niyong kalilimutan ngayon nag-uumpisa tayo. Yung salitang first, alam niyo maraming first dito sa Book of Matthew. Maraming salitang first. Meron siya sinabi, kung bago ka mag-judge, first, tignan mo muna yung sarili mo. Bago ka mag-alay, first, puntahan mo muna yung may samaan loob. Puro first yan eh. Pero nandun yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And speaking of first, yung first month of this year, January, dapat ang first, dapat malaman natin, what is the first thing you have to do? Yan na po, sinasabi sa atin ng Lord.
ang first thing you have to do is to discipling. Mag-discipling po tayo. Maniwala kayo sa akin, malilimutan nyo lahat yung problema nyo. At unti-unti hindi mo alam na nasusolve na pala yung problema mo na hindi mo alam. Yung palang problem, gumagaling ka, hindi mo alam. Why? Kasi wala rin na isip mo. Ang isip mo na, kaya na maging disciple to, kaya na maging disciple to, kaya na maging disciple, maging disciple, maging disciple, maging disciple. Pag yun na nasa mind natin, occupy the mind mo no negative things. Mawawala negative things sa mind natin. Kanya punong-puno ka ng problema. Why? Wala yung discipling sa mind. Ayaw mo maging discipler. Marami sa atin, gusto lang disciple, ayaw maging discipler. To be a disciple is a must. It is a must. As a matter of fact, John 15:2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. Pag hindi ka rin namunga ay tatanggalin ka ng ating Lord. Meron ba siya eto? Verse 6. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Hindi ka namunga, tatanggalin ka rin sa branch. Hindi ibig sabihin hindi ka magiging anak ng Diyos, mapupunta ka sa hell. No, that's not the point. Ang point doon na ika-cast out ka, tatanggalin ka. Tatanggalin ka sa linya na ibe-bless niya. Tatanggalin ka sa linya na maaaring pagalingin ka. Tatanggalin ka sa linya na maaaring tanggapin mo yung blessing. Doon ka aalisin ng Lord. At yun na nangyayari sa marami sa atin po. Why? Nalimutan kong verse Yung pinuntahan niya, 3 years na wala pang bunga. Ano sabi ng Lord? Putulin mo na yan. Dahil walang pakinabang dyan. Walang pakinabang dyan. Ano ibig sabihin nun? Nagiging liability ka sa loob ng church. Hindi ka asset, liability. Why? Walang pakinabang Ang number one pakinabang na Lord in profit na gusto makuha sa'yo is not your money. Kaya ng Lord mag-produce ng money. Kaya ng Lord. Ang gusto niya, yung profit sa sayo, makinabang sa sayo na magdala ka ng soul sa kanya. I-discipling mo yan at gawin mong disciple niya. Yun ang gusto niyang pakinabang. Kanya, pag hindi tayo nagganon, wala tayong pakinabang. Pero mo tingin sa'yo ng Lord, walang pakinabang. Yan po ang totoo. Tingin sa'yo, walang pakinabang. Gusto mo lang maging disciple ka, pero ayaw mo mag-discipler. Ayaw mo maging discipler. Ayaw mo ikaw mag-disciple sa iba. Ayaw mo. Why? Dahil sa problema mo, dahil sa oras, kakain ng oras, oh God, Diyos ko. Hindi ko lang ba tayo iisip na iba yung ganun. Kakain ng oras. Para sa Diyos, kakain ng oras. Kung maaari nga lahat ng oras, bigay mo na sa Diyos Nakikalimutan yung 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. You are not on your own. You are bought with a price. Binili na kayo ng Diyos. Hindi na kayo sa inyo. Sa Diyos na kayo. Itong ating buhay, sa Diyos na ito. Tayong lahat sa Diyos na ito. Kanya ko nung gusto lalo, ang sinabi gano'n, use your body to glorify God. Gamitin mo yan para mag-glorify ang God. And one thing to glorify God is to be a discipler of God. Mag-discipling po tayo at makikita ninyo. Maganda mangyayari sa buhay natin. Noong 2026, huwag kayong maghanap ng healing, huwag kayong maghanap ng pera, huwag kayong maghanap anuman hanap nyo. Soul ang hanapin mo, yung didisciple mo, hanapin mo. At yung hinahanap mo at kailangan mo, idadagdag lang ng Lord sa iyo yan. Why? Matthew 6. Hindi ka pa raw pumapasok sa room na magpe-pray ka. Alam na niya kung anong kailangan mo. Alam na niya. Kung alam na niya, bakit nga naman sasabihin mo pa, alam na niya. Ibig sabihin noon, ang ipanalangin mo, yung gustong-gusto niya, yung mga nawawalang kaluluwa, yun ang gawin po natin panalangin. As a matter of fact, sa ngayon nagpag-agawan tayo, we all believe that any moment Christ will come. Kung darating ang Lord, kailangan po double time tayo pagdating sa atin discipling program. And how I wish this 2026, ang hanapin natin, sino magiging first disciple mo? Who is your first disciple for 2026? Yan ngayon ang hanapin po natin. Bawat isa sa atin may di-discipling ang isa lang hinahanap ng Lord. Isang disciple lang hinahanap ng Lord bawat isa sa atin. Isang i-discipling mo. Doon sa mga members, sa mga 1FCers, ay talagang marami din i-discipling yan. Pero sa mga members natin, umahanap ka ng isa na i-discipling mo.
May Tagalog po niyan. Yung libro natin, level 1, 2, 3, 4, may Tagalog, may English, may Taglis. 3 po yan. Mamimili kayo. Tagalog gusto nyo, meron. English gusto nyo, meron. Taglis, meron po. Mamimili na lang kayo. Kaya wala tayong dadahilan sa atin, Lord. Sa atin po lahat na nandito, please. Lungkot na lungkot ka, hindi malaman kung ano gagawin mo sa problema mo. Samantala, isa lang ang gagawin mo. Seek for a disciple. Maghanap ka na i-disciple mo. Yun lang. You know, sometimes, isip ka na isip paano mo solve the problem. Hindi mo alaman paano gagawin mo. Hindi mo alam paano gagawin mo. Why? Only one thing is needed. And what is that? You must be a discipler of God. Maging discipler ka at maghanap ka ng i-disciple mo. Itabi mo yung problema mo, ang hanapin mo, yung i-disciple mo, yung iwa-1FC mo, yun ang hanapin mo. And I guarantee you, my friend, I guarantee you, kahit hindi mo intindihin yung problema mo dahil hindi mo na alam kung anong gagawin doon, one day, kusa, automatic, masosolve yung problem mo without doing anything, masosolve ang problem po natin. Why? Inuna mo ang kingdom of God. Now, let's clap our hands to God. Shall we all stand, please? Tumayo po tayong lahat. At sana po, sa tinalakay natin po sa araw na ito, sana po tumagsa ang mga members natin na naghahangad na mag-1FC, ang naghahangad na mag-share ng 1FC sa iba para magkaroon tayo ng sarili natin disciple para sa taon 2026. Okay, ulitin natin. Seek first the kingdom of God. Seek ye first. Seek ye first the kingdom of God And His righteousness. and His righteousness, And all these things. and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. 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 Yuko natin ating mga ulo tayo manalangin. Dakilang Ama, narinig po namin, O Diyos, ang mensahe mo sa araw na ito. Nakita namin, O Lord, ang kahalagahan kung kaano, Panginoon, kahalaga sa harapan mo, O Diyos, maging sa mga taong ito na wala pa sa iyo, O Lord, na sila may discipling po namin, Lord. Lord, nagkulang kami sa iyo sapagkat marami sa amin ang nasa isip namin pansariling problema, pansariling kabigatan, pansariling dinadala sa buhay. Nalilimutan namin, Panginoon, ang mga tao na naghahangad ang kanilang mga souls ay umiiyak. Naghahangad ang mga taong concern sa kanila. Magkikare sa kanilang mga souls. Tulungan mo lahat kami nandito, O Diyos, ay nasakyan namin, nakita namin, at nalaman namin ang kahalagahan nito. At handa kami sumunod sa lahat ng pinag-uutos mo, Ama. Paisip mo lang sa bawat isa, O Lord, kung sino gusto mong pa-discipling sa kanila, Lord. Paisip mo kung sino, O Diyos. At tulutan mo rin, bigyan mo ng urge ng Holy Spirit. Ang lahat, pati members, leaders, lahat, mga workers, Panginoon, na mga 1FC, O Diyos, para matutunan namin paano ito ituro sa iba, Panginoon, paano ito i-share sa iba, Ama. Itong way para ma-discipling namin ang tao, Lord. At sana dito kami magkaroon ng kabigatan, Panginoon. Hindi sa problema namin ng kabigatan, sapagkat lahat magaan sa iyo, Panginoon. Ang kabigatan ng mga taong itong naliligaw, Panginoon, kung kailangan madala sa paanan mo at ma-discipling namin, manatili sila, Panginoon, para ano man ang hingin namin sa iyo, may pagkaloob mo sa amin, Ama.
Hinihingi namin ito in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ang strong urge sa amin po, ang strong passion, Panginoon, at ang desire, Panginoon, ang burden, Panginoon, na gawin namin na iniuutos mo nito sa amin, Ama ko. Tulungan mo mamunga kami, Panginoon, at manatili ang bunga namin, Lord, sa magitan po, Panginoon, ng pag-1FC din sa mga taong ito, Ama. Udyukan mo na Holy Spirit ang bawat sao, Lord, para kumuha ng 1FC, O Diyos, para sa gano'n ito ma-share din namin sa iba, O Lord. At alam namin ito magiging daan para na sa gano'n, O Lord, kami maging kalugod-lugod sa harapan mo. At ano man ang hingin namin sa pangalan mo ay pagkakaloob mo po sa amin, Ama. Lord, hindi ako hingi na ano man sa iyo, Lord. Ang hinihiling ko, ang udyok ng Espiritu mo sa lahat ng mga nandirito, Lord. Ang hinihingi ko, Panginoon, yung burden para po dito, Panginoon, sa pinag-aralan namin sa umagang ito, Lord. At ikaw na po ang bahala sa mga problema nila, O Diyos. Tulutan mo, unahin namin, Panginoon, ang sinabi mo, Lord. Unahin namin ang kingdom of God, Panginoon. Unahin namin mga lost souls, Panginoon. Upang na sa ganun, O Lord, ay makakilos ka sa amin, O Diyos. Marami po salamat, Lord. Ako'y umaasa, Panginoon, na paglabas namin lahat dito, O Diyos, ay tumimo sa aming puso't isipan, O Lord, na lahat kami magkaroon ng strong desire para kami po ay maging one-of-seers, Panginoon. At kumuha ng maging one-of-seers para ma-share ang gospel mo sa iba, Panginoon, at manatili ang bunga na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. So praise God mga kapatid, maraming salamat po sa ating Panginoon sa kanya pong mensahe na sigurado pong magiging daan upang tayo po'y humayo at magkaroon po ng bunga po sa pananampalataya. At alam niyo po, napakabuti po ng ating Panginoon dahil pinarating niya po ang ating po mga bisita po ngayong umaga sa lugar na ito, sa mga first time visitors, hindi po sa mga first time viewers po namin. Salamat po for tuning in. At kayo po'y nandirito sa mga bisita upang kayo po'y mabahagian ng gospel ng ating Panginoon. Dahil nakikita po ng Panginoon, perhaps ang iba po sa inyo, mga sitwasyon po ninyo, o ang kondisyon po ninyo, ay nakikita po ng Diyos yan. At hanggang po ng ating Panginoon, na kayo po'y magbalik ng loob sa Kanya, magkaroon kayo ng pagbabago sa inyo po mga buhay, at maging tagapagsunod po ni Kristo. At ang unang hakbang ay kailangan nyo pong gawin is to accept Jesus Christ as your personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. So please listen to me sa lahat ng mga first-time visitors. Pag sinabi po nating salvation, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata at we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is a question. Now it is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Ito po yung gospel na tinatawag na kailangan po natin paniwalaan at sampalatayanan. Yung death, burial, and resurrection. Kaya alam po ang tanong is believing enough. At tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, wala na tayong gagawin, tutuldok at hihinto na po tayo dun. Alam niyo po ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Kaya alam po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. And naniniwala po ako, pakiramdam nyo, marami kayo nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan.
Marami kayong patong-patong na hindi maganda na nagawa sa harapan ng Panginoon. Pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasamang tao, pinakamaruming tao sa balat ng lupa. But for as long as ano po yung genuine repentance sa ating pong mga puso. Hindi po tinitignan ng Panginoon ang pagkatao natin, ang nakaraan natin. Ang tinitignan niya yung puso natin, yung ating pong taos-puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan di po papasok yung pong death to sin. And that is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismohan sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Kung siya'y unay namatay, tayo naman po ipapatayin natin na ating mga kasalanan through repentance. Second, siya naman ililibing, tayo naman ililibing natin ating mga kasalanan through water baptism. At ang sabi po sa Romans 6:4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalis sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing natin yung kasalanan natin kasabay ng paglilibing kay Kristo, and then take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na magmuli on the third day. Tayo naman po ay mababaga na o dyan po papasok ating transformation, ang ating pong regeneration, nabanggit po yan sa Romans 8:11, kaya hindi po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Sa lahat ng mga bisita na nandirito, sa mga first-time viewers, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Maliit na kahinaan, malaking kahinaan, kahinaan pa rin sa ating Panginoon. Perhaps bad habits, vices, bad attitudes, pinipilit natin minsan magbago, 1 buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Tapos pipilitin mo na naman magbago, pero babalik ka na naman sa dati. Bakit po ganon? Kasi po sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay na ito ay kailangang maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that's the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng mga bisita na nandirito, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? Pikit po ninyo yung mga mata. And please whisper just a short prayer to the Lord, asking the Lord for forgiveness. Just tell the Lord, Lord, I'm sorry. Kung sa tingin mo marami ka nagawang kasalanan, ibulong mo lang sa Panginoon, Lord, patawarin mo po ako. Marami akong mali, marami akong kasalanan. Please forgive me. At habang nakayuko ang mga ulo po ninyo, nakapikit ang mga mata, pwede po ba itaas po ninyo yung dalawang kamay sa mga bisita po? At panatiliin po ninyo nakayuko ang mga ulo, nakapikit ang mga mata po ninyo. At tayo po sa likod, tumayo po tayo, tapat natin yung kamay po natin sa kanila, pag-pray po natin sila. Sa mga bisita, please repeat after me with this prayer. Habang binabanggit ninyo ang panalangin nito, nandun yung taos puso, na tayo po humihingi po ng tawad sa ating Panginoon. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga at pagkakamali pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, natanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas bilang sariling at tagapagligtas. tinatanggap po kita At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos na Naniniwala po ako naniniwala na po ikaw ay namatay, na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw kasi kayo ay nabuhay na magmuli. nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan niyo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay ng bagong buhay. at idagdag mo po ako At idagdag niyo po ako sa iyong kaharian. sa inyong kaharian. Maraming salamat po Maraming sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po ninyo, on your left po, dito po sa kaliwa po ninyo, sunod lang po kayo dun sa green flag na yon. May share lang po sa inyo further. Sige po, sa mga bisita, on your left po, sunod lang po dun sa green flag. Samantalang sa atin naman po mga first-time viewers, you can contact us or message us sa ating pong FB page para po makapagpa-schedule po tayo ng water baptism.
So meanwhile, here's beloved Pastor Norma for the offertory and announcements. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ng Panginoon sa pagdadala po ng mga souls, sa mga bisita po natin. And thank you, Pastor Lud, sa pangangaral ng salita ng kaligtasan. So, ngayon po ay pinagpala po tayo ng Diyos sa mga bisita natin at alam po natin kung ano po ang ating gagawin. Magbasa po tayo ng 1 Chronicles 16 verses 1 and 2. Sa ating pong offertory, they brought the ark of God and set it inside the tent that David had pitched for it. And they presented burnt offerings and fellowship offerings before God. After David had finished sacrificing the burnt offerings and fellowship offerings, he blessed the people in the name of the Lord. So purihin po ang Diyos dahil sa kanila pong pagkuha ng Ark of Covenant ay makikita natin na katulad din natin na hindi natin kinuha kundi sundan natin ang salita ng Diyos na ibibigay sa atin ng Panginoon. At ngayon, after na tayo po'y makakain ng salita ng Diyos, katulad din nila tayo magbibigay din ng ating mga offering. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Yung natin ang ating mga ulo. Let us pray. Damahin natin ang presensya ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Tunay nga po na hindi po namin alam ang mga bagay na ito, kundi manggagaling sa iyo mga salita mo na pahatid sa pamamagitan ng aming beloved bishop na ginawa mong propeta sa amin, Lord. Alam namin, Lord, na after na kami po'y maligtas, meron kaming tungkulin. Sapagkat ang buhay namin ay hindi na sa amin. Kami po'y binili mo ng sakdal mahal na dugo mo. At inaasahan mo na bawat isa sa amin, Lord, ay magiging tagapagdala ng kaluluwa. Maging disciples. Napakaganda, Panginoong Jesus, na kami po ay merong 1FC na kung saan ito po ang ituturo namin sa mga taong nadadala namin. Kaya ngayon, nananalangin kami, kahit isa lang, Lord, bigyan mo kami. Napakarami po namin. Kahit kalahati lang sa amin makapagdala, one bring one souls, ay marami na. Kahit sino siya, kahit ano siya, ibigay mo sa amin, ibulong mo sa amin kung sino ito. Tulungan mo po, Lord, na maibukan namin ang aming mga labi upang makapagdala kami ng kaluluwa sa inyong harapan. Sapagkat napakahirap, Lord, na hindi namin sila madala. Dahil kayo may sabi na napakarami ang aanihin, pero konti ang aani. Bakit po? Dahil ang mga isip at puso ng mga anak mo ay nasa mga problema. Kaya ngayon, Lord, igawad mo, basbasan mo ang bawat isa. Tapusin mo mga problema sa buhay. Tulungan mo kaisipan na magkaroon ng wisdom kung paano kakatagpuin ang mga problema na hinaharap nila. Ganon din po ang mga pisikal na pangatawan, kung may mga sakit, pagalingin mo. Upang sa ganon po ay makahayo, makapagdala ng souls. At kung may problema sa financial na nagiging hadlang sa soul winning, ibigay mo pangangailangan ng mga anak mo. Mula ulo hanggang talambakan, ipagkaloob mo po sa amin ang lahat ng mga bagay upang walang maging hadlang. At kung may hadlang man, Lord, hayaan mong dire-diretso kami, Lord, na maging discipler. Kaya bigyan mo kami na may i-disciple namin, Lord. Inaasahan po namin yan sa aming pong prayer ngayon, sa aming kahilingan, Lord, na nawa kaming lahat ay bigyan mo nito. Lord God in heaven, patuloy na pinapanalangin ng mga lumapit sa harapan na hindi lamang po sila ngayon dumalo, kundi
ma-disciple na sila kaagad. Magkaroon na sila kaagad ng 1FC teacher. Ganon din po, O Diyos, pinapanalangin namin ang bansa namin, Lord, na lahat ng mga kababayan namin ay makinig ng salita ng Diyos. Itong aming YouTube channel, Lord, marami po ang makinig upang makinabang at magkaroon ng kaligtasan. Basbasa mo po ito, Diyos. Ganon din po, Ama, dalangin namin ang lahat ng alay at handog na yung mga anak. Basbasa mo nang sa ganon, Panginoon, na yumabong ang gawain mo sa aming bansa. Dalangin din namin, Lord, ang pamunuan. Lagi mo silang bigyan ng lakas, bigyan ng talino, kung paano kakatagpuin ang problemang hinaharap. Pati ang lahat ng mga nasa pamunuan, bigyan mo ng lakas at katalinuhan kung paano mapapangalagaan, Panginoon, ang kaligtasan ng aming bansa. Maraming salamat. Tulungan mo rin po kami, Lord, na mapalaganap namin ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan dahil hindi po lahat ay nagdadala nito. Ito ibinigay mo sa amin, Lord God, na Great Commission sa amin, kaya kinakailangan magawa po namin ito sa lalo madaling panahon. Maraming salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus, sa amot dalangin namin. In Jesus' name, and everybody say, Amen. The Lord bless and keep you, and make His face shine upon you, and be gracious to you. Lift up His countenance upon you, and give you peace. God bless, and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to Tithes, account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Let us seek renewal, reflection, and a deep connection with God. Join our on-site worship service happening this Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. We look forward to worshiping with you. We're back online. We are happy to announce that our Servants Force Devotion and Prayer Warriors are back starting January 27. Learn more about our one true God, unite in prayer, and be spiritually filled through these church activities. We have a passion for success, a drive for a life of prosperity and abundance, and through Christ, we are victorious. Now, we advance in our mission and vision
Come and join us as we steward God's blessings. Tayo po ay magsama-sama upang suportahan na lumaganap ang gospel ng ating Panginoon. Join Achievers Business for Christ. Join ABC. Attention business owners and professionals. We warmly invite you to join us for the first ABC night. Join us on March 25, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato as we talk about parenting in the digital age with our guest speaker, Dr. Cleofe Pala. Tune in to ABC's Facebook page for more details. Hey 1FCers, the 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there. We're happy to announce that One Following Christ has officially launched its Facebook page. Stay informed about the church's discipleship program, be encouraged by stories of transformation, and join the hashtag Happy Community of 1FC. Scan the QR code or visit facebook.com/1FC Discipleship. Stay connected with us. Follow JCTGBTG's social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram, and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV via A to Z Channel 11, on Monday to Friday at 5 a.m., and on Saturday and Sunday at 6 a.m. Or via Light TV on Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Hey there, medical professionals! Use your skills to serve with compassion and make a difference in the lives of others. We are looking for medical volunteers to join our G-Code ministry, especially during our medical missions. If you're interested, please message Sister M. Medina through the number on the screen or visit our Bethesdan booth every Sunday. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the information booth every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions: OGEP Administrative Assistant, 1FC Administrative Assistant. Other hiring opportunities include driver and mechanic. Join our team and grow with us. Interested applicants may send their resume to hrdept@jctgbtg.com. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will be
salvation